Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan, mga ibang dako po ng mundo na maaabot po nitong ating broadcast. Good evening po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ang inyong mga pamilya. May the Lord bless us all at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan na siyang nagprotekta po sa atin, no, sa buong maghapon na tayo po ay nakarating hanggang sa mga oras na ito at muli, no, na makapag-aral ng kanyang mga salita. So ngayon mga kapatid, mga kaibigan, um, dito po tayo sa pagpatuloy salita ng Panginoon. No? We will be studying the book of Daniel and Revelation, no? Particularly po sa mga prophecies that relates, no, to our time, upang ang bawat isa po sa atin mga kapatid, mga kaibigan ay maging handa, no, sa pagparito po ng ating Panginoon sa um, pangalawang pagkakataon. Bago po tayo mga kapatid, mga kaibigan, na dadako sa ating pag-aaralan ngayong gabi, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat sa amin sa buong maghapon na hanggang sa ngayon ay kami yung binigyan muli ng pagkakataon na mapag-aralan ng iyong salita. Panginoon, samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na siyang mag-guide sa bawat isa sa amin na ang lahat ng aming mapag-aralan ay amin itong maintindihan at maging dagdag kalakasan sa bawat isa sa amin habang kami po ay patuloy na mananampalataya po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at magpapatuloy po tayo, no, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Nung nakaraan pong episode, mga kaibigan, ay atin pong nakita, no, ang karanasan po ng mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung time na dumating po, no, na si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng isang image, no, or isa pong statwa na gawa po ito sa purong ginto, no? It is made of gold and makikita po natin mga kapatid na sinubukan niya po, no, na baguhin ang pinakita ng Diyos sa kanya na hanggang sa ulo lamang siya. Kanya pong ginawa, no, ang bago po sa pamamagitan ng paggawa ng image, no, na kaayon po sa kanyang panaginip. Ngunit ito po ay naging ginto, no? Ginawa niya po na ginto mula sa ulo hanggang sa paa. Ngunit nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, na hindi po yumuko, no? Dito sila Shadrach, Meshach, and Abednego. At dahil po sa kanila pong pananindigan at pagpanig po sa Panginoon, no? Sila po ay niligtas ng Panginoon at dumating po yung time mga kapatid na nakita po ni King Nebuchadnezzar na sinamahan sila ng anak ng Diyos, no? He acknowledged him, na-acknowledge po ni King Nebuchadnezzar yung sumama kina Shadrach, Meshach, and Abednego ang nagprotekta po sa kanila na siya ang anak ng Diyos. So, nalaman po natin doon, no, mga kapatid, sa ganun pong karanasan na meron na pong knowledge, no, or kaalaman si King Nebuchadnezzar patungkol sa Diyos na sinasamba ng mga Israelites. At nakita po natin, makailang beses na po nagpakita ang Panginoon ng kanya pong kapangyarihan. No? Sa panahon pa lamang na nakalimutan niya yung dream in Daniel 2, ay binigyan na po, no, ng sagot, no, sa pamamagitan po ng Panginoon. Kaya po sa atin pong pag-aaral ngayon mga kapatid, mga kaibigan, titingnan po natin, no, yung kasunod po na mga pangyayari, lalo na po, no, in the Babylonian Kingdom kung saan ang Panginoon ay nagbigay ng panahon or ng pagkakataon
sa mga pagan kings, no, or the pagan kingdom, na sila po ay makaalam patungkol po sa Diyos at magkaroon ng pagkakataon na sila ay makapili na magsamba sa totoong Diyos. So dito po tayo mga kapatid in Daniel 4, no? It is about the testimony of the converted pagan, no? Isa po to sa napaka remarkable, no, na pangyayari sa buhay po ni King Nebuchadnezzar, no? So dito mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin, no? Daniel 4 verse 1, sabi po dito, Nebuchadnezzar, the king unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. No? So, itong chapter na ito, ang Daniel chapter 4, mga kapatid, ay sulat po ito, no, ni King Nebuchadnezzar. Isa pong testimony ng kanyang karanasan na siya po ay nabago, na siya po ay kumilala sa Panginoon. Titingnan po natin yung kanyang karanasan, mga kapatid. So, sabi po dito sa Daniel 4 verse 1, Nebuchadnezzar the king, unto all the people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I thought it good to show the signs and wonders that the high God hath wrought toward me. So, gusto pong ikwento ni King Nebuchadnezzar yung kanyang karanasan na kung saan ang Diyos, no, ng langit ang nagpakita sa kanya ng mga signs, ng mga bagay, no, na hindi po kapanipaniwala, no, the wonders. At sabi po dito in verse 3, how great are his signs and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom and his dominion is from generation to generation. Napakasarap po mga kapatid pakinggan, no, na ito po ay nagmula sa isang pagan kings, no, na dati ay hindi po kumikilala sa Diyos, pero dito po sa puntong ito, siya po ay kumilala sa Diyos, no? Makailang beses po siya pinakitaan ng pagpapahayag, no, ng totoong Diyos. At ito po yung napaka-remarkable, no, na karanasan po niya na siya mismo ay nagsulat nitong isang chapter po sa aklat ni Daniel na kung saan siya po ay nag-testify, no, patutuo, no, sa kanya pong karanasan. So makikita po natin Daniel 4 verse 4, Nebuchadnezzar was at rest in my house and flourishing in my palace. No? So si King Nebuchadnezzar ay nandoon po sa kanyang palace, no, nagpapahinga. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. Therefore made I a decree to bring all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. So naginip na naman, no, si King Nebuchadnezzar sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, mga kaibigan, na itong panaginip na ito ay nag-cause po ng trouble sa kanya. Hindi po siya makatulog, hindi po siya mapakali, kaya pinatawag niya muli, no, yung mga wise men of Babylon upang ipakita or ibigay sa kanya kung ano bang ibig sabihin ng kanyang panaginip, no? Verse 7, then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, the soothsayers, and I told the dream before them, but they did not make known unto me the interpretation thereof. No? So sinabi ni King Nebuchadnezzar yung kanyang dream, no, sa pagkakataon pong ito, hindi niya po nakalimutan. Sinabi niya po ito, no, sa kanyang mga wise man doon sa Babylon. Ngunit wala ni isa, no, na nakapagbigay ng ibig sabihin kung ano ba yung interpretation ng kanyang panaginip. Sa pagpatuloy po na verses 8 at saka 9, sabi po dito, but at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is the spirit of the holy gods, and before him I told the dream, saying,
O Belteshazzar, master of the magicians, because I know the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee. Tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. No? So sinabi, no, ni King Nebuchadnezzar, no, sa kay Daniel na kung maalala po natin, pinalitan po yung pangalan ni Daniel. Ginawa po itong Belteshazzar or Belteshazzar, na kung saan, no, ito po yung pangalan ng kanyang Diyos, no, Diyos ni King Nebuchadnezzar. At nakita po natin na in-acknowledge, no, or kilala po ni King Nebuchadnezzar itong si Daniel or Belteshazzar, na yung espiritu po ng Diyos, no, ay nasa kanya, at gusto niya pong malaman, no, kung ano bang ibig sabihin ng kanyang vision. Gusto niyang malaman ang interpretation noon. So dito po sa verse 10 to 12, no, ito po yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. That's where the vision of mine had in my bed. I saw, and behold, a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heavens, and the sight thereof to the end of all the earth. No? So nanaginip po si King Nebuchadnezzar ng isa pong napakalaking kahoy, no? Na ito po ay lumaki, na matibay, at yung kanyang height, no, yung kanyang taas ay umabot po, no, sa mga langit, no? It reached unto heaven. At yung kanya pong sight, no, makikita po siya unto the ends of all the earth. At sabi po dito, the leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and it was meat for all. The beast and of the field had shadow under it, and the fowls of heaven dwelt in the boughs thereof, and all the flesh was fed in it. So yung dahon niya po, no, yung dahon po ng kahoy na iyon ay napakaganda, napakayabong, at yung kanyang mga bunga ay napakarami. At ito po ay pagkain ng lahat, no? Pagkain po ito ng mga beast, pagkain po ng mga ibon, pagkain po, no, ng all the flesh, no? Lahat po ng mga may laman ay sila po, no, ay kumakain po sa bunga ng kahoy na ito. Daniel 4 verse 13, I saw in the visions of my head upon the bed, and behold, a watcher, and the Holy One came down from heaven. So meron pong bumaba na isang watcher mula po sa langit. At siya po ay sumigaw, no? He cried aloud and said, "You down the tree and cut off its branches. Shake off his leaves and scatter his fruit. Let the beast get away from under it, and the fowls from his branches." So inutos po, no, ng watcher from heaven na putulin ang kahoy na ito, no, aalisin yung lahat ng kanyang dahon, i-scatter, no, yung kanyang mga bunga, at palayuin, no, yung mga beast na nasa ilalim po nito, at yung mga birds or yung mga ibon, the fowls, mula po sa kanyang mga sanga. Nevertheless, leave a stump of its root in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beast in the grass of the earth. So, pinutol po, iniwanan ng konti, na meron po itong nilagay, no, na band of iron and brass. Kung makikita po natin dito sa picture, no, ganito po yung kanyang image na nilagyan po niyan, no? At yung kahoy na iyon ay mababasa, no, sa mga mga hamog, no, ng langit, and his portion will be with the beast in the grass of the field, no? So kasama po yung sa mga beast or mga hayop po sa field.
Daniel 4 verse 16, sabi po dito, let his heart be changed from man's, and let a beast heart be given unto him, and let 7 times pass over him. So binigay po sa kanya, mga kapatid, mga kaibigan, yung pagbabago ng kanyang puso. Mula po sa puso ng isang tao, binigyan po siya ng puso ng isang hayop. And let 7 times pass over it. No? So it is about 7 years, mga kapatid. Imagine niyo po, 7 years, no, na pangyayari po ito. At sabi po dito, this matter is by the decree of the watcher and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth to whomsoever it will, and sitteth up over the beast, basest of men. So makikita po natin dito, mga kapatid, no, na ang Holy One mismo, no, or yung sa langit po, no, sila po yung nagde-decide kung sino yung uupo, kung sino yung aalisin, sino yung pauupuin. So makikita po natin dito, mga kapatid, that with regards to the affairs of men, no, yung mga nakikita po natin, yung mga hari, yung mga nasa power, no, yan po ay in control po ng Panginoon. No? They were given this time, they were given this opportunity to serve Him. At makikita po natin, mga kapatid, that it is God who wills it. At sabi po dito sa verse 18, this dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now thou, O Belteshazzar, declare the interpretation thereof, for as much as all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the interpretation. But thou art able, for the spirit of the holy gods is in thee. So hiniling ni King Nebuchadnezzar kay Daniel, no, or Belteshazzar, na sasabihin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. No? So dito po, mga kapatid, makikita po natin in Daniel 4 verse 19, then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for 1 hour. No? Natigilan po, na-shock po si Daniel for about 1 hour, and his thoughts troubled him. No? The king spake and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. Belteshazzar answered and said, my lord, the dream be unto them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. So sinabi po ni Daniel, mga kapatid, no, or ni Belteshazzar, na sana, no, yung iyong panaginip ay para sa lahat ng nasusuklam sa iyo, at ang interpretation nito ay para sa iyong mga kaaway. No? Sabi po dito sa verse 20, the tree that thou sawest, which grew and was strong, whose height reached unto heaven in the sight thereof of all the earth, whose leaves are fair, and the fruit thereof much, and it was the meat of all, under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of heaven and their habitation. 22, it is thou, no, O king, that art grown and become strong. So yung kahoy pala na nakita ni King Nebuchadnezzar, no, sa kanya pong vision or sa kanya pong dream, yun po pala ay nag-symbolize, no? Ito po ay ang tinutukoy po nito ay si King Nebuchadnezzar na lumaki at naging tanyag, naging malakas, for thy greatness is grown and reacheth unto heaven, and thy dominion is unto the end of the earth. So pinamumunuan po ni King Nebuchadnezzar, mga kapatid, no, yung buong mundo during his time. Daniel 4 verse 23, and whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, you that tree down and destroy it, yet leave that stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field,
till 7 times pass over. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High upon which is come upon the Lord of my king. No? So, ang mangyayari po mga kapatid, kung ano po yung nangyari sa kahoy that symbolizes King Nebuchadnezzar, yun po yung judgment ng Panginoon sa kay King Nebuchadnezzar. Verse 25, that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat the grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of heaven, and giveth it to whomsoever he will. So makikita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na si King Nebuchadnezzar, no? Ang mangyayari po sa kanya ay paalisin po siya sa kanyang kaharian, no? At mangyayari po na siya po ay manahanan, mamumuhay po siya kasama po yung mga hayop, at siya po ay kakain ng mga damo, no? Kasama, kagaya po, no, ng mga baka. So makikita natin dito mga kapatid na parang nabaliw, no, si King Nebuchadnezzar, na siya po, no, ay nag-asal hayop, siya po ay namuhay na parang hayop for about 7 years. No? Imagine yan mga kapatid, na 7 years ka na walang ligo, wala naman lang paglinis sa katawan, yung pagkain nandun sa kasama, no, sa mga hayop, at nababasa po siya sa hamog. It is about 7 years mga kapatid, 7 times, no, hanggang kanya pong kikilalanin ang Diyos na nag-rule po, no, in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. No? So makikita natin dito mga kapatid na ito pong si King Nebuchadnezzar ay binigyan po ng leksyon, no, ng Panginoon, na kanyang matutunan na merong Diyos, no, that ruleth in the kingdom of men. No? Kaya makikita natin ngayon mga kapatid, nag-aaway-away po yung mga leaders in different countries. Nakalimutan po nila mga kapatid na ang totoong may-ari ng kapangyarihan ay ang Panginoon. No? At sa time na ito ay binigyan po ng decree itong si King Nebuchadnezzar hanggang kanya pong kilalanin ang Diyos na nasa langit. Verse 26, and whereas they commanded to leave a stamp on thy roots, the kingdom shall be sure, and today after thou shalt have known that the heavens do rule. Isipin niyo po mga kapatid, mga kaibigan, 7 years na si King Nebuchadnezzar wala sa kanyang trono. Ngunit yung pangako po ng Panginoon na sa panahon na kanya pong kikilalanin ang Diyos na nasa langit, yung kanya pong kaharian ay ibibigay ulit sa kanya. Verse 27, sabi po dito, wherefore, O King, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. So talagang mangyayari ito mga kapatid sa buhay po ni King Nebuchadnezzar, pero pinaalalahanan po siya ni Daniel na kung maari, no, kung ito po'y katanggap-tanggap sa harap po ng hari, na siya po ay magsisi sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mga matuwid na gawain, at siya po at ang kanya pong mga kasalanan, no, yung kanya pong mga kasamaan sa pamamagitan po, no, ng pagpapakita ng habag sa mga kapuspalad, no? At sa pagpatuloy po nito mga kapatid, mababasa po natin sa susunod po na verse, Daniel 4:28. All this came upon the king Nebuchadnezzar. At the end of the 12th month, no, mula po nung siya po ay pinagsabihan ni Daniel tungkol po sa bagay na ito, tungkol sa interpretation ng kanya pong panaginip, the king spake and said, is it not this great Babylon? 12 months he walked in the palace of the kingdom of Babylon.
Ano po, parang nag-survey po si King Nebuchadnezzar sa kanya pong palace. No? Sabi niya, the king spake and said, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom, that the might, by the might of my power, and for the honor of my majesty. So pinuri po ni King Nebuchadnezzar yung kanyang sarili, na sinabi niya na siya ang gumawa nitong Babylon sa pamamagitan ng kanyang lakas, sa pamamagitan ng kanyang katanyagan. No? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Agad-agad mga kapatid, habang sinasabi pa ito, habang yung salita ay nasa bibig pa ni King Nebuchadnezzar, agad-agad na mayroong decree mula sa langit na yung kanyang kaharian ay mawawala sa kanya. No? Agad-agad yung kanya pong vision mga kapatid ay nangyari po na siya po ay naging hayop. No? At sabi po dito sa Daniel 4 verse 32, and they shall drive thee from men, and the dwelling shall be in the beast of the field. With the beast they shall make thee to eat grass, and oxen 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. No? So the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar. Agad-agad na nangyari po ito kay Nebuchadnezzar. Naging hayop po siya mga kapatid. Naging hayop po siya. Siya po ay pinaalis sa mga tao. At siya po ay kumain no, ng mga damo. Kagaya po ng baka, at yung kanya pong katawan ay nabasa sa hamog ng langit. Hanggang yung kanya pong buhok no, ay tumubo ng kagaya po ng mga feeders no, ng isang eagle. Imagine nyo po yung mga kapatid, ano pong mangyayari sa isang buhok na, or sa buhok po natin, kung 7 years po tayo na hindi maliligo, no? Hindi malinisan yung ating buhok, siguro magkumpol-kumpol yan. At ang nangyari nga po kay King Nebuchadnezzar, within that 7 days, 7 years, yung kanya pong buhok no, ay tumubo na parang feeders no, ng eagles, and his nails like a bird's claws. No? Tumaas din yung kanyang mga kuko na parang claw no, ng mga ibon. So napakatindi po yung nangyari sa kay King Nebuchadnezzar mga kapatid, na kanya pong pinagmataas yung kanyang sarili, hindi niya po kinilala yung Diyos na siyang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na ito. No? Kasi kung prinotektahan po ng Panginoon yung Judah, wala po talaga magagawa yung Babylon mga kapatid. Ngunit dahil po sa kanilang kasalanan, sila po ay binigay ng Panginoon sa kamay po ng Babylon. In short po mga kapatid, yung tagumpay ng Babylon was from God. No? Ito po ay nagmula po sa Panginoon. Kasi tumalikod po yung kanyang bayan, kaya po ibinigay po sila doon sa Babylon. At nakita po natin dito mga kapatid na talagang si King Nebuchadnezzar ay naging hayop. No? Daniel 4 verse 34, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. No? And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? So sa panahon po mga kapatid, after 7 years, kinilala po ni King Nebuchadnezzar ang Panginoon. Kanya pong sinamba ang Panginoon. Kinilala niya po no, ang Panginoon na siyang may-ari ng dominion. His dominion is everlasting dominion. His kingdom
is from generation to generation. So makikita po natin dito si King Nebuchadnezzar, mga kapatid, na siya po ay nagsisi, siya po ay nabago, no? Na mula po sa pagiging mapagmataas sa kanyang sarili, siya po ay nagsisi, mga kapatid, and siguro, no? Siguro siya po ay kabilang sa maliligtas at makikita po natin sa langit kung tayo po ay maging matagumpay sa atin pong pakikibaka. Sa pagpatuloy po dito, mga kapatid, Daniel 4 verse 36, At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. No? So lahat po ng kanyang katanyagan, lahat po ng kanyang power, mga kapatid, no, na kanya pong natanggap mula sa Panginoon ay binalik po sa kanya, no? At sabi po niya dito, mga kapatid, sa kanya pong ending 4:37, Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. Napakasarap po, mga kapatid, na testimony ng isa pong hindi kumikilala sa Panginoon nung una, ngunit siya po ay kumilala sa Panginoon. Kaya binigay po ng Panginoon sa kanya yung, binalik po sa kanya yung kingdom. Pero hindi po ibig sabihin that his kingdom will be forever. Kasi iisa lang po yung kingdom that will last forever, and that is the kingdom of God. No? At ang rightful, no, ang may rights, no, na tumanggap po sa kingdom na iyon, mga kapatid, nakita po natin sa ating napag-aralan nung sa nakalipas na mga episode, na isa lang po ang may karapatan ng magbasa ng nakasulat po doon sa book with 7 seals at mag-alis sa seals na nakalagay po doon, and it is Jesus Christ. No? Kaya po sa panahon na ito, mga kapatid, si King Nebuchadnezzar ay kumilala po sa Panginoon. Dumating po sa punto na siya po ay kumilala sa Panginoon. Pero yung vision niya po, no, in Daniel 2, na merong susunod na ibang kingdom pagkatapos ng kingdom ng Babylon, yun po ay matutupad pagkat yun po ay ibinigay na po ng Panginoon. Matutupad po iyon, no? And his kingdom, yung kingdom po ni King Nebuchadnezzar ay matatapos, no? May papalit po na ibang kingdom. At ang kagandahan lang noon, mga kapatid, kasi nung binigyan po siya ng pagkakataon na kilalanin ang Diyos na nasa langit, dumating po siya sa punto na kinilala niya ang Diyos at pinuri niya po yung Diyos na nasa langit. Siya po ay binigyan din ng pagkakataon, no, na makasulat ng bahagi po sa Biblia. Ito pong Daniel chapter 4. Napakaganda po, mga kapatid. Hopefully po, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo man po ay nasa estado na kagaya po ni King Nebuchadnezzar na mapagmataas sa sarili, masyadong mayabang sa sarili, hindi kumikilala sa Diyos, masyado tayong kampante sa kung ano ang meron tayo ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na ang lahat ay mula po sa Panginoon. Always remember, kahit po yung hininga po natin, kahit yung pagtibok ng ating puso, bakit tayo buhay hanggang sa mga oras na ito? Bakit tayo naprotektahan? It is because of God. And hopefully, mga kapatid, mga kaibigan, bago po mahuli ang lahat, no, sana po ay dumating din po tayo kagaya ni King Nebuchadnezzar sa punto na kikilalanin po natin yung Panginoon at sasambahin sa ating buong buhay. May the Lord bless us, mga kapatid, sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nais ko pong batiin, no, ang atin pong mga viewers, kay Ninang Rosabelia Idobingo,
Ganon din po sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse. Ganon din po kay Maria Esmeralda del Rosario. Kay Brother Gisrael Bachicha, Sister Gliceria Rillermo. Ganon din po kay Sister Alice Ventura. At ganon din po no, sa aking mahal na ina Julie Gustilo Wanse. At kay Pastor Jesse Omali, Brother Romnick Igot. No? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Titingnan ko po yung nagbibigay po ng mga reactions no, dito po sa ating live sa gabing ito. Titingnan po natin. Ganon din po sa kay Sister Jem Lawrence Himina at Jaime Lien Sinto. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa gabing ito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bukas po, no, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, kung ano ang nangyari, paano po nagtapos ang Kingdom of Babylon. At sino ba? No? Sino ba yung kasunod na kaharian na papalit po sa katanyagan ng Babylon? Doon po natin makikita mga kapatid, sino ba yung katuparan ng interpretation or ng sinimboluhan ng silver nitong beast, no? At makikita natin mga kapatid ang pagkasunod-sunod po ng mga kaharian ayon no, sa sinabi na po at pinahayag ng Panginoon sa kanyang servant na si Daniel. Bago po tayo magtatapos mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong anyayahan ang bawat isa sa inyo no, na manalangin po tayo. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na inyo pong ibinigay na mapag-aralan ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito na kami po ay magkaroon ng mahimbing na tulog. Mailayo po kami sa lahat ng kapahamakan. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba sa aming sarili, na magkaroon din kami ng karanasan sa pagpakumbaba, pagkilala po sa inyo, pagbibigay po puri sa inyong pangalan, na ang bawat isa po sa amin ay kikilala sa iyong kapangyarihan at sa iyo pong katanyagan. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya tulungan niyo po kami. Ibigay niyo po ang bountiful measure of the Holy Spirit sa bawat isa po sa amin upang kami po ay mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Kayo din po ang mag-bless sa mga family at sa mga individual na nakapanood po dito sa live, na sila po ay iyo pong mabasbasan, mabigyan po ng blessing, na kung meron man pong mga sakit, meron man pong mga pagsubok, Panginoon, kayo po ang mag-extend ng inyong kamay at magbigay po ng kapayapaan sa kanilang puso't isipan, na sa kabila po ng mga bagay na ito ay magkaroon po sila ng pag-asa sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Muli mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa gabing ito, at kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon bukas. Kung wala po tayong magiging problema, sama-sama ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Abangan po natin kung ano po ang kasunod na kingdom, no, na nakasulat po or binigay po ng Panginoon. May the Lord bless us, and once again, good evening po sa ating lahat. Amen.